Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng makapag-breakthrough ang ating bida gamit ang isang piraso na Earth Spirit Pills. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, umaalingaw ang ingay hanggang sa labas ng banquet hall sa ginagawang pamimilit ni Yunki na bigyan siya ng kahit isang table task na hawak ni Yun Xiang. Habang nakaakap sa hita ni Yun Xiang ay sinasabi din ni Song Yunki na Big Brother, ikaw ang aking mahal na Big Brother mula ngayon. At si Yun Xiang naman ay hindi na malaman kung paano tatakasan ang kanyang pinsang hayop na hayok sa bato. Nang makawala na ang ating bida sa mahigpit na pagkakahawak ni Song Yunki ay sabay na biniro ni Yun Xiang ang kanyang pinsan na tila yata napakabilis mong umami ng pagkatalo. Ayon naman kay Yunki habang tululaway na pinagmamasdan ng table task. Tinatanong niya si Yun Xiang na brother, ayaw mo bang tawagin kitang Big Brother? Kung gusto mo ang itawag ko na sa iyo ay Grandpa. Di naman posible iyon, kung sakali lang. Matapos naman niyang sambitin iyon ay may bigla namang may nag-boom. Gayong kinutusan na pala siya ng kanyang lolo. Sabay sinabi ng old man na anong kalokohan ang pinagsasabi mo. Tumayo ka na nga dyan. At si Yun Xiang naman ay natawa sa sinapit ni Yunki sa kanilang lolo. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Yunki gayong patuloy pa rin siya na nilalambing si Yun Xiang matapos niyang tanungin kung ano bang klaseng table task ang nakay Yun Xiang ay sinasabi rin niya na maaari bang bigyan mo ako kahit isa para malasahan ko lang. Si Madam He na siyang ina ni Yunki ay halos wala ng mukha na maiharap sa ginagawang kalokohan ng kanyang anak. Si Mrs. Cheng nadiring-diran na sa ginagawa ng kanyang pamangkin. Natutuwa naman ang naging reaksyon ni Mrs. Zhou sa ginagawang pangungulit ni Yeonjin kay Yun Xiang. Ngunit si Ginang Zhao ay mas natuon ng pansin nito sa table task na hawak ng ating bida. Dahil nga sa ito ay nagmula sa pamilyang may kaalaman pagdating sa mga pills. Bagamat nag-aalinlangan sa kanyang hula, tinanong pa rin niya kay Yun Xiang na kung iyan ba ang legendary 5-star pills, ang Earth Spirit Pills. At nang marinig ni Mrs. Cheng na ang pills na nakay Yun Xiang ay 5-star pill ay hindi ito makapaniwala. Pati na rin si Madam He ay hindi rin makapaniwala dahil sa sinasabi nito na natatakot ako na maging ang maharlikang pamilya ng Chando ay hindi makakakuha ng malaking bahagi ng banal na kayamanan na iyon. Halos matawa naman ang old man sa naging reaksyon ng kanyang mga manugang nang makita ng mga ito ang 5-star pills pa lang. Gayong mas nauna ng magulantang ang old man ay hindi na ito bago sa kanya kaya halos matawa ang old man sa mga hindi pa nakakaalam na may itinatagong talento si Yun Xiang. At si Madam He nang matiyak niya na ang pills na nasa kanyang pamangkin ay pabulong niya na sinasabing narinig ko na mayroon lamang isang 5-star elixir sa buong Weihenghao Mansion, at ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon 400 taon na ang nakalilipas. Ayon naman sa nalalaman ni Mrs. Cheng na narinig daw niya na ang Hong Chamber of Commerce ay pinaburan kamakailan ng isang partikular na eksperto sa alchemy. Nag-auction sila ng isang batch ng 3-star elixir ilang araw na ang nakalipas at madaling nad-double ang kanilang mga benta. At dagdag pa niya na ang batang ito na si Yun Xiang, hindi, pamangkin na si Yun Xiang, ang halaga nitong bote ng elixir sa kanyang kamay. Natatakot akong mahirap tansyahin ang halaga nito. Gayong may mahalagang bagay ang ating bida ay ninais ng ginang na dapat ay pakitunguhan na niya ng ayos magmula ngayon ang kanyang pamangkin. Sinasabi naman ni Yun Xiang na si Tita Zhao ay napakaraming kaalaman at karapat-dapat na mula sa isang medikal na pamilya, at hindi na rin niya ay tinanggi na ito talaga ang 5-star elixir, ang Earth Spirit Pill. Sumagot naman si Mrs. Zhao na ayon sa nabasa ko sa mga sinaunang libro na ibinigay ng aking lolo sa tuhod na ang 5-star na tableta, Earth Spirit Pill, ay maaaring itaas ang mga naglililang sa Earth Stage sa isang maliit na antas ng walang anumang mga epekto. Tama iyon, tugon ni Yun Xiang, ngunit sa kasamaang palad ito ay epektibo lamang sa unang pagkakataon na gamitin ito. Habang nagsasalita naman ang ating bida sa kanyang gilid na si Yunki ay tululaway pa rin na pinagmamasdan ang table task na nasa kanyang pinsan. Maging ang old man ay pabulong din na sinasabi niya na ang bote ng Earth Spirit Pill ay maaaring itaas ang gulugod ng aking pamilya ng Song sa ibang antas. Malinaw na nakita ko ang tableta ni Yun Xiang sa lugar ng ikatlong uncle ngayon, at inihanda ko na ang psikolohikal na konstruksyon ng mabigla ako. Para mabago ang dating hindi magandang pagtrato ni Mrs. Cheng kay Yun Xiang ay magiliw niya itong pinauupo, habang si Madam He naman ay patuloy pa rin sa kanyang sinasabi sa kanyang isip na bagaman parehas lamang na 5-star,
pero ang Earth Spirit Pills na nasa kamay ng kanyang pamangkin na si Yun Xiang ay ang natatanging pills na maaaring makatulong sa pag-cultivate. Kung mayroong isang bote na uri ng ganitong pills, maaaring ito ay naging kayamanan ng ilang mga first-class family. Siyempre, hindi ito kailangan ng aking asawa, kung maaari kong hilingin sa bawat isa para sa aking mga anak, ano ang problema sa pagsasakripisyo ng ilang mukha bilang isang ina? At bigla rin niya naalala na bagaman hindi namin hinara si Yun Xiang sa mga taong ito, pero hindi kami itinuturing na kaibigan alinman. Kung kumikilos ako ng masyadong affectionality ngayon, titingnan ako bilang isang kontrabida. Bagaman nag-iisip pa si Madam He kung ano ba ang kanyang gagawin para mapalapit sa ating bida, pero harap-harapan na siyang inuunahan ni Mrs. Cheng na sumipsap kay Yun Xiang. Ang ating bida naman ay walang magawa sa ginagawang pamimilit ng kanyang auntie na sila daw ay mag-uusap. Sa pangungulit ng kanyang auntie Cheng ay sa pilitan ng ngumingiti ang ating bida habang sinasabi rito na okay sige tiya maraming salamat. Si Madam He dahil sa nalalamangan na siya ni Ginang Cheng, bagamat nakangiti ang panlabas na kaanyuan, ngunit sa loob-loob nito ay halos mag-apoy na ito sa galit gayong sinasabi niya na paano mauna sa akin ng mayamang babaeng ito. Para makagawa ng isang hakbang ay ginamit niya ang kanyang anak na si Yunki iniutos niya rito na bakit hindi ka magbuhos ng tsaa upang humingi ng tawad sa iyong kapatid na si Yun Xiang. Matapos naman sabihin yun ni Madam He ay gulat na gulat ang old man at takang taka gayong biglang nawala na parang bula ang lahat ng tsaa na kanyang iniinom. Gayong ipinuslit pala ni Yunki ang lahat ng nakahain sa old man na tsaa, sa dami naman ang pwede niyang kunin kung bakit pa sa pinuno ng pamilya ang kanyang pinitik. Nang nakuha ni Yunki ang tsaa ng matanda ay inihagis niya ito paitaas sabay tumambling si Yunki at gumawa ng isang trick na habang nasa etaas pa ang lalagyan ng tsaa ay sabay nito na nilalagyan ng baso, at nang bumagsak ang mga lalagyan habang matagumpay na nasambot ni Yunki ay akmang-akma sa kinauupuan ni Yun Xiang. Bagaman kamunti ka nang magalit ang old man ngunit nang nakita niya ang kanyang tsaa ay gagamiting panuhol sa kanyang apo na si Yun Xiang kaya naman pinalampas na lamang ng old man ang kalapastanganan na ginawa ni Yunki. Gamit ang tsaa ng old man ay nagmistula namang mga bata ang dalawa na si Yun Xiang at Yunki. Ayon kay Yunki sinasabi niya sa kanyang pinsan na si Yun Xiang na Big Brother, mahal kong Big Brother, mangyaring uminom ng tsaa, at ngayon lang, ang nakababatang kapatid ay naging bastos, mangyaring huwag dalhin ito sa iyong puso. Para naman patigilan sa ginagawang pangungulit ni Yunki ay nagbigay ng isang kondisyon si Yun Xiang kay Yunki na titingnan ko muna ang iyong magiging pag-uugali sa loob ng ilang araw, kung maging mabuti ka hindi ako mag-alintana na tulungan ka. Bagaman si Yunki ay hindi mabuting tao ngunit hindi rin naman ito masama, kaya naisip ni Yun Xiang na tulungan ito na maka-breakthrough. Gayong may mahusay na talento rin ang batang ito na pagdesisyonan din ng ating bida na tutulungan niya ito na makaabot sa heavenly rank, for just fun only, sambit niya sa kanyang isip. Dahil sa nagbigay na ng pangako ang ating bida ay agad nagpasalamat si Yunki kay Yun Xiang. Sige, bumalik ka na at maupo, tugon ng ating bida. Matapos naman ito ay may nagsalita naman na lolo na dito na ako. Na nakapasok na rin sa banquet hall si Song Yunru, Yunxiu, ang kanilang butler at si Yanjin ang kapatid ni Yunki. Nang matapos kamustahin ni Yunxiu ang dalawa nitong auntie nang makita niya si Yun Xiang na nakaupo sa upuan ng kanyang ama ay bahagya siyang nagtaka. Sabay naisip niya na kakaibang kung bakit ang maliit na basura ay uupo sa posisyon ng aking ama. Hindi, kahit na ang aking lolo ay napakahusay sa batang lalaking ito, ngunit hindi nito mababago ang saloobin ng aking ina. According to my mother, kung walang kapaki-pakinabang, ay hindi magiging magalang sa kanya. Bagamat sinasarili lamang ang saloobin ni Yunxiu pero ang kanyang kapatid na si Yanryu ay sinigawan niya si Yun Xiang at sabay mayabang niya na tinatanong ang ating bida na kung ang upuan ba na yan ay angkop sayo. Umalis ka na dyan ngayon din mismo. Nabigla si Yunxiu sa pabigla-bigla ng kanyang kapatid na magsalita ng bastos gayong sinasabi niya na ang unggoy talaga na ito ay hindi marunong magbasa ng sitwasyon. Kaya agad niya na tinakpan ang bibig ni Yunro upang pigilan nito sa pagsasalita sabay sinabi niya kay Yun Xiang na okay lang, si Yunro ay nasa masamang kalagayan ngayon. Pinsan Yun Xiang, huwag sanang damdamin ng iyong puso. Ayon naman sa naging tugon ni Yun Xiang pinsan Yunxiu okay lang. Si Song Yunxiu ang pangalawang kapatid na babae ng ikatlong henerasyon ng pamilya ng Song, ang panganay na anak na babae ng pangalawang Uncle Songbo family.
Ayaw niyang mag-cultivate, ngunit may magandang isip siya. Bagaman siya ay hayop para sa pera, pero alam niya ang kasalukuyang mga sitwasyon at alam kung paano mag-advance at umatras. Siya ang tipo ng babaeng fox tulad ni Dingu. Hindi tulad ng unggoy na nasa tabi niya. Na si Song Yanryo ang anak ng pangalawang Uncle Songbo, ang ikaapat na anak ng pangatlong henerasyon ng pamilya ng Song, ang kanyang talento ay nasa ilalim ng mga ulap, ngunit ang kanyang pagkatao ay tunay na napakalakas. Upang mapanatili ang kanyang pagkataong henyo, nagsipag siya sa likod ng mga eksena. Sa kasamaang palad, siya ang dumidila na aso ng babaeng iyon na si Kung Shinksan, at dahil dito, madalas siyang naging bastos sa akin. Siya rin ang tanging nakaligtas sa pamilya ng Song sa Beast Tide War. Ang mapagpasyang labanan sa kaharian ng Chando sa 3 taon na darating. Ang kaharian ng Chando ay ganap na nawasak, at ako, na protektado ng Empress, ay pinatapon sa Zishui Kingdom. Sa Zishui, muling nakasama ko si Song Yanru. Ayon sa naging pag-uusap ng dalawa, sinasabi ni Yanru na kahit nahabulin ko siya sa dulo ng mundo, papatayin ko siya. Ang bayabas na bastard na yun, kung di dahil sa kanya hindi ma-wipe out ang buong pamilya Song sa Beast Tide. Bagaman may tinutukoy siyang tao ngunit hindi nito nabanggit kung sino. Bago umalis sinabi niya kay Yun Xiang na manatili ka dito at maging prinsipe ng Empress na may kapayapaan ng isip, napakabuti din, babalik ako upang makita ka kapag may pagkakataon ako. Sabay na pagtanto ng ating bida na sa oras na iyon, tila hinahabol niya ang isang tao, hindi sinasadyang pagtatagpo ngunit nagmamadali din ng umalis. At nagkasundo lang kami noon. Teka, ang taong pangangasaw niya sa mga taon na iyon, ang mga ligaw na species na sinabi niya sa kanyang bibig, nauugnay ba ito sa Beast Tide? Maaari ba itong nasa direktang dugo ng pamilya Song? Ay mayroong isang taksil, si Yunjin habang lumalakad patungo sa kanyang upuan ay kinamusta rin niya ang kanyang ina, ang pinuno ng pamilya Song na siya niyang lolo, at ang kanyang auntie. Maging ang ating bida ay binati rin niya ng nasa tapat na ni Yun Xiang si Yunjin. At sabay pabulong niya na sinasabing kung hindi ko nakita ang ulat mula sa hukbo ng Chailuan, hindi ako maniniwala na ang bayani ng Yuanding City ay ang batang ito. Nagawang humarap sa mga hayop na nasa heavenly rank, at nagawa niyang manatiling kalmado sa harap ng panganib, gayong pinangunahan silang umatras, ang batang ito ay medyo mahirap makita ang katotohanan. Matapos kamustahin ng ating bida ang kanyang big sister na si Yunjin ay naalala niya na si Song Yanjin, ang nag-iisang anak na babae ni Uncle Song Qing, ang panganay na kapatid ng ikatlong henerasyon ng pamilya ng Song, bagaman sa suporta ng pamilya, nagagawa niyang hilahin ang isang hukbo ng Chailuan na binubuo ng lahat ng mga babaeng general. Sa aking impresyon, tila siya ay naghihirap mula sa mga problemang pampinansyal, ngunit ang edukasyon na natanggap niya mula noong siya ay bata na nahihiya siyang makipag-usap tungkol sa pera, at ang pagkabalisa na ito ay naging napaka-nakakagambala. Oo nga pala, salamat Sister Yunjin sa pagpapadala ng isang bangka para sa akin. Bigla naalala ni Yunjin kung kanino nagmula ang utos na sunduin si Yun Xiang. Kaya agad din niya na sinabing okay lang, ang dapat mong pasalamatan ay ang ating lolo para dyan. Nagsalita naman ng old man habang himas balbas, sinabi niya kay Yunjin na, bueno, naayos na ni Yunjin ito. Mangyaring magpadala sa akin ng isang form ng kahilingan para sa lahat ng mga gastos sa pagpapanatili para sa paglalakbay na ito, at ibabalik ko sa iyo. Gayong may usaping pananalapi nakisabat si Yun Xiu sa kanilang usapan, pang-aasar niya na sinasabing tinanong ko kung ano ang maaaring gawin ng panganay na kapatid na babae na ibagsak ang kanyang mga tungkulin sa militar at bumalik upang kumain, hinahanap mo ba si Lolo upang malutas ang mga account? Hindi ba't ang eldest sister na ito ay madalas niyang i-look down ng Song Yun Xiang na ito noon? Sure enough, tama ang aking paghatol ngayon. Ang Song Yun Xiang na ito dapat ay may nagawang malaking progreso. Biniro naman ng ating bida ang old man na lolo kung hindi mo ito mabayaran, ako na ang bahala na magbayad para dito. Nako, nabalitaan ko na ang aking apo ay kumita ng malaki kamakailan at kumita ng malaking pera, tugon ng old man. At sa palagay ko ay hindi mo ito siseryosuhin kahit na ito ay ilang milyon lamang. Napakamot naman sa hindi makati ang ating bida gayong milyon pala ang nagastos ng kanyang lolo sa pagsundo sa kanya. Ayon naman kay Yun Xiang para makaligtas sa millionaires na babayaran ay sinabi niya na ang lahat ng aking kinita, ay kinita ko mula sa physical labor.
Sabay na patahimik ang ating bida gayong may naramdaman siya na paparating. Sa mga ilang sandali nga may nagsalitang Master Hao, ang fourth master at Miss Shi ay dumating na. Ito si Song Wo, chief butler ng South Courtyard ng Song Mansion. Ito naman si Song Shi, 28 taong gulang, ang ampo na anak na babae ni Lord Hao. Ang direktor ng pagtuturo ng Yang'an Jiu Preparatory School, at ang kanyang cultivation level ay nasa early earth stage. At si Song Kang, 38 taong gulang, na may cultivation level na early earth stage. Ang ika-4 na master ng pamilyang Song, ang pinuno ng Southern Court ng pamilya ng Song. Ang old bachelor na hindi makagawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili, ay may isang simple ang pagkatao at may kalakasan kumain. Na agad ay kinamusta ang old man na kanyang ama, at ang kanyang dalawang sister-in-law. At ang ating bida naman ay kinamusta niya ang kanyang fourth uncle. At galak naman si Ginoong Kang nang makita niya ang kanyang pamangkin na si Song Yun Siang. Agad na nilapitan ni Ginoong Kang ang ating bida at sabay sinabing sa wakas ay bumalik ka na. Namiss mo ba ang iyong ika-4 na tiyuhin? At pagkatapos ay pabulong niya na sinasabi sa ating bida na inanyayahan daw niya si Old Masan mamayang gabi. Maaari kang sumama sa aming dalawa, sambit ni Ginoong Kang sa ating bida. Ayon naman kay Yun Siang, okay sige uncle, pag-usapan na lang natin yan mamaya. At napansin naman ng ating bida na ang cultivation level ni Ginoong Kang ay nasa early earth stage lang, gayong mas nahigaitan na niya ito ngayon. Ayon sa pinuno ng pamilya, gayong naririto na ang lahat, ipinag-utos niya sa isang katulong na tawagin ng dalawang maliit na batang babae na si Yunjiao at Yunhua. Si Ginoong Kang naman ay niyaya niya kanyang pamangkin na si Yun Siang na sa kanyang tabi maupo. Paumanhin fourth uncle, nakaupo ako sa tabi ng old man. Ngunit bago magtungo ang ating bida sa tabi ng kanyang lolo ay binulungan niya ang kanyang tiyuhin na mag-usap sila mamaya, na nag-okay naman si Ginoong Kang. Ayon sa kaalaman ni Yun Siang, ang ika-4 na tiyuhin na si Tio Kang, ang may-ari ng Southern Courtyard ng Song Mansion, at ang bunsong anak na lalaki ng matandang lalaki. Mukhang narinig ko ang mga alingaw-ngaw na siya ang kahalili ng matandang lalaki, at ang kanyang mga kwalifikasyon ay mas mababa sa mga tatlong kapatid. Siya ay halos 40 taong gulang pero nasa unang yugto pa din ng Earth Stage. Natatakot ako na ang katayuan niya sa pamilyang Song ay hindi kasing ganda ng sa aking nakaraang buhay. Sa lalim ng iniisip ng ating bida nang bigla siyang tinawag ni Song Shi na sinasabing matagal na tayong hindi nagkita, kaya naman natigilan si Yun Siang, at sinasabi din ni Song Shi na ikaw ay tulad pa rin ng, ngunit natigilan ito nang maramdaman niya na ibang-iba ngayon ang ating bida. Bagaman sinasabi niya na tila tumangkad ka ngayon, pero ang kanyang isip naman ay gulong-gulo gayong ang realms ni Yun Siang ay nalamangan pa siya, at sambit din niya na paano ito posible. Haha, long time no see, tugon ng ating bida, at dagdag pa niya na mas lalo kayatang gumaganda ngayon. At nagpatuloy na si Yun Siang sa kanyang paglalakad habang iniisip na si Song Shi, ang adopted na anak na babae ng old man, hindi ko kailanman inalam ang kanyang pinagmulan sa aking nakaraang buhay. Alam ko lang na ito ay isang guro sa preparatory school, parang na-promote siya kamakailan, at siya ay talagang nasa maagang yugto ng lupa. Ang mga mas mababa sa 30 taong gulang sa unang yugto ng Earth ay hindi masama, hindi bababa sa sila ay mas malakas kaysa sa maraming mga nagtuturo sa akademya. Ngunit kung wala sa kanila ang problema, maaari bang ang taksil na tinutukoy ni Yanru noon ay ibang tao? Hindi ko lang alam kung alam na niya ngayon ng taong ito kung sino ang tinatawag na wild species na traidor. Paano kaya kung lumikha ako ng isang oportunidad upang subukan siya? Maya-maya naman may biglang sumigaw na Brother Yun Siang. At nang lingunin ng ating bida ay isang batang babae na sinasabi na sa wakas nakabalik ka na Brother Yun Siang. At nagsumbong din ang batang babae na kapag wala ka rito, walang kumukuha sa akin upang kumain ng masasarap na pagkain. Yunhua, long time no see, tugon ni Yun Siang, at sabay biniro ng ating bida ang batang babae na bakit hindi ka pa rin lumalaki, hanggang sa ngayon ay maliit ka pa rin. Ito si Song Yunhua, 7 taong gulang pangalawang tiyuhin na si Song Bo at anak na babae ni Tia Jo. At sumagot ang batang babae na hihi, si Yunhua ay ayaw pa na lumaki, kung gaano kaganda ang maging isang bata na maaaring gawin ang nais niya. Kung mangyari iyon ay masyadong maraming mga patakaran para sa mga matatanda na dapat ay sundin,
At napatawa naman ang ating bida gayong tama naman ang sinasabi ng batang babae. Kaya tumugon si Yun Xiang na oo, ikaw ay talagang matalino. Pagkatapos ay inisip ng ating bida na si Yun Hua, ang bunso sa pamilya, ang anak na babae ng aking pangalawang tiyuhin at tiyahin na si Joe, siya ang pinakamalapit sa akin sa ikatlong henerasyon ng mga kapatid na pamilya Song. At natigilan naman ang ating bida dahil sa may isang batang titig na titig sa kanya. Ito si Song Yunjiao, 13 taong gulang, ang pangalawang anak na babae ni Uncle Songbo, at tiyahin na si Jiao ang isa sa anak nila na babae. Ang batang babae na animoy mahinhin, matapos sabihing hello ay hindi na ito nagsalita pa. Matapos kamustahin ang ating bida si Yunjiao, si Tia Jiao ay umasa sa kanya upang kunin ang direktang posisyon ng kalihim ng pangalawang tiyuhin. Wala akong gaanong pakikipag-usap sa kanya sa aking nakaraang buhay. Siya ay may isang reticent personality, na kung saan ay ang uri na hindi ako mahusay sa pakikitungo. Nagsalita naman ng old man na kumuha ng isang upuan, huwag. Tumayo dyan, umupo na at makipag-usap. Yanzua, gusto mo bang umupo dito? Tanong ng ating bida sa batang babae. Sumagot naman si Yanzua na hindi, mauupo na lang ako kasama ng aking ina. At sinasabi rin ng batang babae na hindi ito magandang upuan, sa tuwing kumain ka ay papatayin ka ni Lolo. Kaya naman ang ating bida ay hindi napigilan na mapatawa ng malakas sa sinabing iyon ni Yanzua. At ang old man naman ay napatingin sa ibang direksyon sa ginawa na panunuyan ng kanyang apo. At nagsalita na ang pinuno ng pamilya na dahil sa halos naririto na ang lahat. Punan ang iyong baso ng alak, mag-toast tayo ng magkakasama. Ang unang baso ng alak ay ang pagdiriwang. Matapos magsalita ang old man ay malakas na nagsalita si Yunki na ako ang maglalagay ng alak para sa aking big brother Yun Xiang. Na siyang ikinagulat ng katabi niyang butler. At pati na rin ang tatlo na bagong dating na si Song Shi, Yun Xiu at Yun Jin ay hindi makapaniwala. Gayong sinasabi nila na ang batang ito ay palaging naging mayabang, at hindi kailanman iginagalang si Yun Xiang at Yun Xiu, paano naging gusto na niya si Yun Xiang ngayon. At habang masigasig na sumisipsip si Yunki sa ating bida, si butler mo naman ay kinuha ang pansin ni Lord Hao, at natanong naman ng old man na kung ano ang problema. At sinabi ni butler mo na hindi ba't inimbitahan mo rin ang kong family. Ano? Tugon ng old man, gayon pa man ay bigla niya naalala na oo nga pala sila ay aking inimbitahan para sa dinner. Ang matandang lalaki na ito ay nakalimutan na ang tungkol sa kanila. Kung gayon ang tasa na ito ay hindi binibilang, papaarusahan ko ang aking sarili, at nagsalita muli si butler mo na hayaan mo ako natawagan sila. Ngunit pinigilan ng old man ang nais ni butler mo sambit niya na hayaan muna. Huwag magmadali. Ang kung fan ay ang Panginoon ng lungsod, dapat nating bigyan sila ng respeto. Hintayin na lang natin sila. Nang marinig naman ni Yanrio ang usapan ng old man at ni butler mo ay nakadama ito ng kaligayahan at sabay tinanong niya ang kanyang kapatid na sister, darating ba sina Lord Kung at Miss Shinkson sa ating bahay ngayong gabi? Sarkastiko naman na sumagot si Yan Zuihoy, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Si Kung Shinkson ay nakatakdang ikasal kay Song Yun Xiang, ngayon dapat siya ay maituring mo bilang iyong hipag na babae. Magkagayunman ay hindi nagpaapekto si Yanrio bagkus ay sinasabi pa niya sa kanyang kapatid na huwag mag-alala, si Miss Shinkson ay mababa ang tingin sa basura na iyon. Kapag nakapag-breakthrough ako sa Earth Stage at napatunayan na ako ang numero 1 henyo ng pamilya ng Song, pagkatapos ay hihilingin ko kay Lolo na baguhin ang marriage arrangement para ako na ang ikakasal kay Miss Shinkson. At sa pagitan ng isang mahusay at basura na walang ama at walang ina, bilang ako ang young genius ng pag-aari ng pamilya ng Song, naniniwala ako na titimbangin ni Lord Kung ang mga kalamangan at kahinaan. Ayon naman kay Yun Ziyu sambit niya na hindi ko talaga maintindihan kung bakit pareho kayong ni Kung Shinkson, nakita ko agad na siya ay parang isang tae. Gayong may lihim na pagtingin si Yanrio kay Kung Shinkson ay mahigpit nito na pinipigilan ng kanyang kapatid na magsalita ng mga hindi kanais-nais. At nanahimik ng sandali upang resbakan ang kanyang kapatid, di rin nagtagal ay nakaisip na ng isang paraan upang makaganti kay Yanziu. Wait a minute, sister, hindi ka ba nagseselos na si Miss Shinkson ay mas sikat kaysa sa iyo? Ngunit oo, si Miss Shinkson ay talagang mas nakakainis kaysa sa iyo, mas malambing kaysa sa iyo, at nasa may mahusay na hugis kaysa sa iyong dibdib.
Kaya napatingin si Yansui sa kanyang dibdib na flat, habang ang kanyang kapatid ay tuwang-tuwa gayong epektibo ang kanyang nagawang pang-aasar sa kanyang sister. Gayong nadamay na ang kanyang dibdib ay hindi na nakapagtimpi si Yansui, galit na galit niyang sinasabi na Song Yanryu, nais mo nang mamatay, di ba? At sa ginagawang pag-aaway ng magkapatid maging ang kanilang ina na si Mrs. Cheng ay nakialam na upang pigilan ang mga lumalabas na bastos sa bibig ng dalawa niyang anak. At sabay ay humingi ng paumanhin sa kanyang biyenan na si Song Jingchong ang pinuno ng pamilya Song. Si Yanru habang tumatakbo ay sinasabi niya na lolo isasama ko si Song Shui para batiin si Lord Kong. At Song Shui halika sumama ka sa akin, na agad naman ay sinang-ayunan ng old butler. Bagamat pinipigilan siya ng kanyang ina, pero sinabi ng old man na hindi mahalaga, hayaan mo siyang umalis. At nang makalabas na si Yanryu kasama ng butler nito, si Miss Qingdai naman ay nilapitan ng ating bida at sinasabi niya na young Master Yun Xiang. Ang dalawang pinuno ng koponan ay nais na mag-ulat sa iyo at pati kay Master Hao ng personal. Naghihintay na sila sa gilid ng bulwagan sa tabi ng pintuan. Matapos magsalita ni Miss Qingdai ay mahina na tinawag niya ang kanyang lolo. Ayon naman sa old man na narinig ko sabay ay nagyaya na rin ito upang puntahan ang dalawang pinuno ng koponan. Bago umalis, nagsalita muna ang old man sa lahat ng miyembro ng pamilya na may pag-uusapan lang kami na isang bagay, ito muna kayo, maupo at mag-usap. At pagkatapos ay sinabihan din ng old man si butler mo na sumama rin sa kanilang paglabas. Ayon naman kay butler mo okay my lord. Si Yunki naman ay hindi maunawaan kung ano ang nangyayari at natanong din niya na kung saan kaya pupunta ang ating bida at ang kanyang lolo. Nang makalabas na ang ating bida kasama ang pinuno ng pamilya at si butler mo si Yunki ay ninais na sumunod, gayunpaman ay agad isinara ni Miss Qingdai ang pintuan. Bagaman gusto ni Yunki na sumunod ngunit base sa pag-uugali ng kanyang lolo ay hindi na siya naglakas loob na sumunod pa. Nang makarating na ang apat sa lugar na pinag-aantayan ni Aga at Agent, agad ang dalawa ay nagbigay galang kay Yun Xiang at kay Lord Hao. Huwag masyadong magalang, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyayari. Sambit ng old man. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ajin ayon dito ito ay isang larawan na kinunan ng aming mga tao sa Dago Street. At ang mga larawan na ibinigay na niya sa kanyang young master na si Yun Xiang, at nang makita ng ating bida ang mga pictures, ay halos hindi niya maipinta ang kanyang pagmumukha gayong ang nasa unang larawan ay si Kung Shengsan na nasa lugar ng Dago Street, at ang pangalawang larawan naman ay may kayakap ito na isang lalaki sa labas ng gusali. Ngunit ang panghuling larawan ay malala na gayong ang babaeng ipinagkasundo sa kanya 20 years ago ay may kalampungan sa kama na ibang lalaki. At habang tinatitigan pa naman ng ating bida ang mga pictures ni Kung Shengsan, sinabi naman ni Ajin na according sa report ng Shadow Guard Group 2, mayroon daw itinatagong alas ang pamilya Kong. Ang old man ng pamilyang Kong ay nakapag-breakthrough sa heavenly rank, na nagpaplano na i-recruit si Zon Xia bilang kanyang alagad. Plano nilang wakasan ang engagements arrangement sa publiko sa pagdiriwang ng hapunan ngayong gabi. Ang matandang lalaki ng Kong family ay sinasabi din niya na sisirain daw niya ang sandata ng pamilya Song. Ngayon lang, si Kung Shengsan kinausap niya ang City Lord Kong at pinuno ng pamilya Kong upang siyasatin ng palihim si Zon Xia, gayunpaman ang ating mga tao ay nakapag-record ng ilan sa kanilang pag-uusap. At nang e-play na ni Ajin ang recording device, unang narinig sa record ay si Kung Shengsan at sinasabi niya na Brother Zon Xia, ngayong gabi magtutungo kami sa Song family upang sirain ang engagement sa mga basurang pamilya Song. Ayon naman kay Zon Xia sinasabi niya na huwag mag-alala aking little Shengsan, maaari kong isuko ang aking buhay upang pakasalan ka. Matapos marinig ng old man ang usapan na iyon ay halos mamaga ang kanyang nguso sa pagkadismaya at Miss Qingdai, lalong-lalo na si butler mo, na madalas ay ipaalala sa ating bida sa tuwing may babaeng umaaligid kay Yun Xiang na agad niyang ipinapaalala kay Yun Xiang na ang kanyang kasintahan ay si Kung Shengsan. Ngunit ngayong hindi pa naikasal sa kanyang pamangkin pero ang hangal na babae ay nangangaliwa na. Kaya naman laking dismaya ni butler mo. At ang ating bida naman ay halos maiyak sa kahihiyan na kanyang nararamdaman. Ayon sa ating bida, so ibig sabihin ang main power ng pamilya Kong ay si Master Kong na siyang nagawang makapag-breakthrough tungo sa heavenly rank. At ang old man naman ay sinasabing what the hell, natatakot ako na mamamatay yata akong nakatawa.
At pagkatapos ay tinanong na niya ang kanyang apo na si Song Yun-siang na kung ano ang kanyang plano para harapin ito. Kung handa kang panatilihin ang engagement arrangement na ito, ang iyong pamilya ng Song ay maaaring maglabas ng ilang mga card. Ngunit mariin ito na tinutulan ng ating bida gayong sinasabi niya na hindi siya interesado sa engagement arrangement. At dagdag pa niya na para sa mga card ng pamilya ng Song, hindi na kailangan pang ibunyag ito. Sinasabi naman ng old man sa kanyang apo na ang taong iyon ay tinapakan ng iyong pagmumukha, ayaw mo bang gumawa ng kahit ano? Sa susunod nating video ay matutunghayan natin ang gagawing pagtulong ng ating bida sa tatlong pinuno ng Shadow Guard ng pamilya Song gayong papataasan ni Yun-siang ang cultivation level ng 3 tungo sa heavenly stage. Na mararamdaman din ang nasa loob ng banquet hall, at ang pagdating ng pamilya Kong sa Song Mansion, gayong magpapakitang gilas ang matandang bayabas matapos makababa sa kanyang sasakyan, alamin natin kung sapat ba ang kanyang lakas upang higitan ang kapangyarihan ng pamilya Song.